May banatan po sila. Hindi po ako nakikisawsaw sa banatan nila ni Kipichu at saka ni attorney anong pangalan na nga ni yung attorney natin na babae. Hindi po ako nakikisawsaw sa labanan ninyo. Nakikisawsaw ako kasi parang pinagmamalaki mo pa na tama yung nangyari kay Corona. Ito po, sabi niya rito yung kay Corona, na-impeach si Corona kasi sinasabi ni Kipichu na ikaw ang dahilan kung bakit na-impeach Attorney Trixie. O may away sila, wala akong pakialam dyan. Gusto kitang banatan dahil mukhang magiging testigo ka na naman dito. No? Okay. Ito po ang sabi niya sa impeachment ni Corona. Na-impeach si Corona dahil hindi niya dineclare lahat ng assets niya. Iba naman ng sa korte. Kailangan patunayan yung wealth niya ay ill-gotten. Iba ang pamantayan sa korte. Ibang level ang ebidensya na kailangan dun. At alam mo na siguro kung gaano kahirap humanap ng ebidensya. So inaamin mo na wala kayong ebidensya laban kay Corona, pero na-impeach siya. Dahil sa botohan na naganap dyan sa Senado. At ganyan yung gusto nyong palabasin kay BP Sara. Ang tunay na korte na naghanap ng ebidensya, walang nakita na yung pera, yung yaman ni Corona ay ill-gotten. What's the purpose of SALN? Para po makita na tapat ang isang pampublikong tao. Hindi po question na pag may nakalimutan ka, mali ka. So, ikukulong ka dahil may nakalimutan ka. Kung kulang po yung SALN, may bahay ka, ba't hindi mo dineklara? Ay, sorry po, dideklara ko. Ganun lang po yun. Titignan lang po kung ikaw ay nagpayaman habang ikaw ay tao sa gobyerno, kaya po may SALN. Kumbaga parang lifestyle check. Nung hindi ka pa tao sa gobyerno, di ba? Nung hindi ka pa tao sa gobyerno, hikahos ka. Nung naging tao ka sa gobyerno, sumasakay ka lang dati ng tricycle. Tapos, nung naging congressman ka na, may artista ban ka na. Sangkatutak pa ang mga mamahalin mong bag. Daig mo pa si Aling Dionisia sa paramihan ng mga bags. Yun po yung purpose ng SALN. Hindi po yung SALN ay gagawin mo, meron ka hindi dineklara, ikukulong ka na. Hindi po yan. Hindi po siya makukulong dyan. Wala pong makukulong. Kaya po yung ginawa nila, maling-mali. Yung ginawa nila sa Senado, vindicated si Corona. Patay na nga lang. Bakit po siya vindicated? Ano po ibig sabihin ng vindicated? Napatunayan ng tunay na korte, Sandigan Bayan. Ano sabi ng Sandigan Bayan? Yung yaman ni Corona ay hindi ill-gotten. Alam niyo po kung ano yung pinagtalunan doon? Tandang-tanda ko yan eh. May mga sinasabi si Corona na hindi na akin yan. Yang, kunwari, house and lot na yan. Parang may ganun eh. Tapos merong isang matanda doon na pinaghinalaan nila na dami. Sabi niya, akin yung pag-aari na yan na sinasabi niyo kay Corona. Ayaw maniwala ng mga senador. Kaya wala sa SALN. Hindi naman kanya eh. Ako, galit ako kay Corona noon kasi akala ko magnanakaw eh. Sabi ko rin noon, yung may matanda ron na nagsasabi na kanya yung sinasabing, alam niyo, pinagpipilitan nila. Mukhang hindi mayaman yung matanda, mukhang dami lang. Mukhang dami daw. Kaya hindi raw. Alam niyo sa totoo, yun po yun eh. Natatandaan ko yun eh. Isa yan. Bakit mo ilalagay yung hindi mo naman pag-aari? Pinagpipilitan ng mga senador na kanya yun. In-interview pa yung matanda. Ayaw nilang maniwala na sa matanda yun. Tsuhin yata ni Corona, hindi ko na matandaan. Pinagpilitan nila. Na hindi yun doon sa matanda, kundi kay Corona yun. Dami lang yun. Kasi mukhang mahirap. Putang. Porkit mukhang mahirap. May mga mayaman mukhang mahirap pa rin.
Huwag na tayo magsalita. Baka makasakit tayo. Pero yung totoong korte, yung nagsusuri, sinuri talaga yung mga ebidensya. Ang ginawa nila, salin lang, tumigil na yung titigil na po namin. Galit na galit nga si Miriam nung panahon na yun Sabi ni Miriam, inabahala nyo kami rito? Ang dami-dami yung pinasan ng mga impeachment, articles of impeachment, tapos salin lang, ayaw nyo na? Niloloko nyo kami? Galit na galit si Miriam nung inatras na nila. Hindi na nila pag-uusapan yung ibang articles of impeachment. Punta-punta kayo dito. Ang haba-haba ng mga articles of impeachment nyo. Tapos salin lang, di na? Galit na galit si Miriam. Tapos nagbotohan. Talo sila Miriam, si Joker Arroyo, at yung matino pang Bongbong Marcos. Alam nyo, ang salin, gabayan para paghinalaan mo yung tao. Pero hindi po yan ang dahilan dapat para, katulad niyan, may sinabi, bilyon-bilyon ng transaksyon. Eh di wow, wala sa salin yan. Paparinig si Chua, wala sa salin. Puta, pwede mo bang ilagay yun sa salin yung hindi naman iyo yun Pag negosyante ka po, tanga ba tayo lahat? Yan po yung pagkakaiba Ang pagkakaiba po, ang maniniwala lang po niyan, yung mga oto-oto, tanga, tsaka yung mga, ay, ganun ba? Naku! Yung mga taong ganun. Hindi ko po sinasabi na, pasensya na po yung mga autistic. Hindi ko po kayo kinakantsawan. Pero yun na nga Kulang-kulang nga Yun po yung gusto nilang palabasin sa mga Pilipino. Hindi na po ganyan. Ang mga Pilipino po marunong pong mag-isip. Negosyante ka. Pinadaan mo sa bangko. Bakit mo pinadaan? Kasi legal ang transaksyon. Saan ka nakakita na drug lord padadaanin? Mr. President, drug lord ako Ano ba bank account mo para mabigyan kita ng pera? Pero Mr. President, huwag ka magtatampo. Mas malaki ibibigay ko sa asawa mo at anak mo. Mas malaki pa sa anak mong vice mayor. Mas malaki pa sa anak mong congressman. Yung anak mo na kiti-kiti pa lang, hindi. Mas malaki ibibigay ko sa kanya. Drug lord ako Drug lord? Puta, ibibigay sa bangko. So, naniniwala, di wow, wala sa salin yan. Lalagay mo sa salin, inventors. Invento kayo, tapos gusto nyo ilagay ni VP Sara sa salin. Kung totoo yung bilyon-bilyon na yan, naipaliwanag na rin po yan ng mga taong matatalino. Ang naniniwala na lang po, bakit wala sa salin na bilyon, yung oto-oto, bobo, tsaka ang problema ninyo, bagamat dinadala po yan ng mga media. Sino naman naniniwala sa media? Okay. Punta